beloved Boss Mike Severa. Mr. Chair, the initial proposal ay 138 billion proposal. O, kita nyo, 138 billion pa nga dinig ko. Billion, ha? Initial. Para saan yun, Mr. Chair? Anniversary nga, ma'am. Anniversary Anniversary po. Ay, Bongo, ha? Ikaw yung nandyan, ha? Huwag ka na magmangmangan. O, tuloy. Anong anniversary? Oo. 130 million pang anibersaryo? Oo. Saan nyo kukunin ito? Anong gagawin nyo? Una saan kukunin at anong gagawin nyo sa 130 million pang anibersaryo nyo? Mr. Chair, Anibersaryo pang bigay ng additional package. Hmm. Hindi anniversary celebration, ma'am. Ang tanong ko lang kung saan nyo kukunin ito. Sa part ba ng working budget ninyo kukunin yung 138? Mr. Chair, Hindi namin alam. ito po ay again proposal pa lang. Proposal. Kaya nga, Pag kung matutuloy na-approve siya ito, ng saan board, kukunin? Ay kukunin siya sa corporate operating budget Sa part pa rin ng working budget ninyo. Oo, kasama yun sa working budget nila. Putik na yan, eh. O, sige, tuloy. Nakapakinggan nyo. Ilang pasyente yung matutulungan yan? Ano ilang pasyente? Gagamitin nga sa anniversary, pasyente ka na. Bobo rin to, eh. Bongo, anniversary, walang pasyenteng pinag-uusapan dyan. Ano ba, tutulungan? Pagka tinulong yan, pagka binayad na nila sa mga ospital, alam nyo, ang PhilHealth mga kababayan, napakaraming utang niya sa mga ospital. Kaya, wag na kayong magtaka kung bakit yung mga ospital, minsan sinusupladahan na yung mga pasyente. Napagtitripan nila at napagbabalingan nila yung mga pasyente. Bakit kanyo mga kababayan? Etong PhilHealth, sandamukan lang pera, hindi man lang ibayad sa mga ospital na pinagkakautangan nila. Putik na yan mga kababayan, ano? Grabe. Oh, sige, ito, tuloy. Magkano? Mr. Chair, the initial proposal ay 138 billion proposal. Initial. Para saan yun, Mr. Chair? Anniversary nga, ma'am. Anniversary po. Anong anniversary? Oo. 130 million pang anibersaryo? Saan nyo kukunin ito? Anong gagawin nyo? Una saan kukunin at anong gagawin nyo sa 130 million pang anibersaryo nyo? Mr. Chair, Anibersaryo pang bigay. Pagsalitain nyo kasi. Hindi nyo pinagsasalita eh. Puro Mr. Chair, bunga yung dalawa eh. Ito naman si Bongo, parang, parang puwet na manok. Di mo na patapusin para maintindihan yung sinasabi. Kaya tuloy nasasabi, imbis na 138 million, nasabi na tuloy 138 billion. ng additional package. Hindi anniversary celebration, ma'am. Ang tanong ko lang kung saan nyo kukunin ito. Sa part ba ng working budget ninyo kukunin yung 138? Oo na nga, Bongo, doon na nga. Oo, initial pa lang yan. Pwede pang lumaki yan eh. Baka nga maging 138 billion eh. Tama yung sinabi niya kanina eh. Oh, eto na, dito na sa balita. Pasok. Milyon-milyong pisong budget ng PhilHealth para sa anniversary celebration nila sa susunod na taon. Yan ay kahit wala silang matatanggap na budget subsidy mula sa Kongreso. Kaya naman ang mga beneficiaries ng PhilHealth nangangamba. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sa viral post ng kilalang health advocate na si Dr. Tony Liachon, isinapubliko niya ang umano'y breakdown ng halos 138 million pesos na balak daw gastusin ng PhilHealth para sa 30th anniversary party nila sa susunod na taon. Kita nyo mga kababayan? Oo, pang 38 na nila, anibersaryo. Joseph Machete, oo, pakibati nyo naman silang lahat, oh. Visit na yun, oh. Grabe, no? Daming pera. Tapos sasabihin nila, kawawang-kawawa sila. Oh, yan na nga ba sinasabi ko eh. Kayo, mga kawani kayo ng gobyerno dyan sa PhilHealth. Mahiya naman kayo sa mga pagmumukha ninyo. Magtrabaho kayo. Dami nyong pera dyan eh. Oh, ngayon, ang problema nga mga kababayan, di ba, nasabi ko sa inyo nun. Sino na nakarinig nung sinabi ko? Etong 600 billion na pondo ng PhilHealth, hindi nila magalaw. Bakit kanyo?
Time deposit nga ininvest nila eh. Paano magagalaw yan mga kababayan? Di ba? Tuloy. Booking yan mga kababayan. Hindi ako nagkamali sa inyo. Kasama sa paggagamitan ng pera ang pagbili ng mga coffee table book, the giveaways, kaliwat ka ng mga party, murals, outreach programs, at marami pang iba. Naku, Diyos ko, bigay nyo na lang yan doon. Ibayad nyo na lang sa mga utang nyo sa ospital. Oo, hindi makakabayad itong mga kababayan dahil ang inaasahan na itong mga ito. Alam nyo kung ano? Inaasahan nila yung subsidy ng gobyerno. Yung pera, hindi nila magalaw-galaw. 600 billion, mga kababayan. Hindi magalaw-galaw ng PhilHealth. Sino may kasalanan? Mamaya malalaman nyo yan. Hindi ibinigay ng BICAM ang hinihinging 74 billion pesos na subsidy ng state insurer sa susunod na taon. Naku, kita nyo mga kababayan, 74 billion yung subsidy dapat ng gobyerno. Dapat alam nyo mga kababayan, ganito kasi yan, kapag hindi nila naubos yung kanilang pondo, dapat yan mga kababayan, binabalik sa pondo ng gobyerno, National Treasury. Ang problema nga mga kababayan, dahil nga yung nakaraang administrasyon, ang may pakananon, ang ginawa nila kaysa ibalik nila doon, ininvest nila. Which is, hindi naman dapat. Bakit, kanyo, mga kababayan? Hindi naman kasi sila agency ng investment. Services sila. Serbisyo sa mamamayang Pilipino. Para sa saan? Sa mga nagkakasakit. Putik na yan, tuloy. Nasaan na? Dito. Dito. ng state insurer sa susunod na taon. Pinagagalaw muna kasi sa kanila ang 600 billion pesos na reserve funds ng PhilHealth. Paano nga gagalaw hindi nga magalaw? Yan ang problema ngayon na malala ng PhilHealth, mga kababayan. Na unti-unti nang nabubuking. Hindi nila magalaw yan kasi nga naka-invest sa iba. Naka-time deposit. Parang gano'n. Paano nyo gagalawin yun? Tuloy. Kaya banat ni Yatchon, bakit kailangang garbuhan ang selebrasyon kung mas maraming kailangang pondohan sa susunod na taon? Ama. Celebrations are not important kung sakaling may ganitong klaseng problema when the people are suffering. Kung hindi natin sila na-call out ang attention. Alam nyo, simple lang yung problema ng PhilHealth, mga kababayan. Ang problema lang, magtrabaho lang sila. At ang gawin nila, yung pera, ilabas na nila yan at ipamudmud na doon sa mga pinagkakautangan nila. Kasi yung mga tao, mga kababayan, dahil sa sobrang laki na ng utang sa mga ospital, sinusupladahan at napagdidiskitahan na yung mga pasyente. Di ba? Nagets nyo, mga kababayan? Tuloy. Hindi nila yan pag-iisipan. Depensa naman ng PhilHealth, misinformed ang mga pahayag ni Yatchon. Anila, proposal pa lang at hindi pa raw pinal ang breakdown na isinapubliko ng doktor. Wala rin daw irregularidad sa proposal dahil susunod sila sa guidelines ng Government Procurement Act. Putik na yan. Susunod. Sige, tuloy. That is a budget for the whole corporation para po sa lahat ng regional offices and lahat ng LEO offices, and the celebration po kasi is planned to be done the whole year. Payo naman Kung hindi na booking yan, di siya ganun naman lagi, di ba? Pag na-booking na, mga kababayan, ang nangyayari, magdadahilan na, gagawa na ng alibay. Itatanggi na nila, hindi po totoo yan, hindi po totoo, hindi po. Di ba? Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez sa PhilHealth, wag na raw sanang garbuhan ang anniversary celebration. Naku, tama na nga yan kung anniversary lang naman. Para simple. Gumawa na lang kayo ng video. Yun, magpasalamat kayo. Sabihin nyo doon sa ads ninyo, maraming salamat sa mamayang Pilipino. Kung hindi po dahil sa inyo, ay hindi po yayaman ang mga pamilya namin dito sa PhilHealth. At sa mga ospital, magtiyaga kayo dyan.
Hintayin nyo kung kailan kami magbabayad. Tipid yun, mga kababayan. Oo, kaya kong gawin yun, 500. 500 piso, hindi 500 milyon ha. Tapos ipalabas ninyo sa page nyo. Tapos manawagan kayo. Sa mga vlogger na mga tumutulig sa amin, pwede po bang pakishare na lang tong video namin? Ang tipid! Di po ba, mga kababayan, napakatipid ng ganon. Masabi lang at mapagdiwang ninyo yung anniversary nyo. Nasa higit 21,000 na dialysis patients na raw ang pwedeng makinabang sa 138 million pesos. Oo naman, 138 million, mga kababayan, napakarami na. Napakarami na yan, 138 million. Baka nga ano na yan 200 pwede na pasyente ang matutulungan, hindi lang. Minimum, mga kababayan, mga 300. 300 pasyente, ang matutulungan na niyan. Di ba? Pagtitiyak naman ng Department of Health, walang dapat ikabahala ang mga benepisyaryo ng PhilHealth. Oras na matuloy na hindi ito mabigyan ng subsidiya ng gobyerno. Bakit nakaraan tahimik kayo? Nagkakagulo na sa lahat. Nagkagulo na sa Kongreso, sa Senado, social media, mainstream media. Ang mga taga-PhilHealth tahimik lang, nag-aabang. Nag-aabang sila kung papabor yung mga balita at yung hinaing ng mga Pilipino para sa kanila. Hindi pumabor, mga kababayan. Lalo lang silang nadiin. Bakit? Maraming nadiskobring kalokohan. Itong PhilHealth. Sapat pa rin ang pondo ng ahensya para mabayaran ang premium ng mga indirect contributors o mahihirap na benepisyaryo rin ng ahensya. Ayan na. Wag na kayo magngangal-ngal dyan yung mga tangat, mga bobong DDS. Tuloy-tuloy ang serbisyo nila. Hindi sapat na dahilan na dahil tinanggal ang subsidiya ng gobyerno ay hindi na maitutuloy yung serbisyo. Tandaan nyo yan Masyado kasi kayong nauuna emosyon nyo. Yung isang bobo, nagrally pa sa rekto. Putik na yan Hindi ba naman mga tanga to? Sige, tuloy. Mga nananakot lang at nag-a-agitate, nagsasabi, mawawala ng benepisyo. Mga nananakot lang pinabayaan nyo naman. Nananakot kasi nga ginawa nilang propaganda na naman. Alam nyo, itong mga DDS, ultimo utot, ginagawang propaganda na itong mga ito Mga kababayan, di ba? Ano pa kaya ito? Basta nakakita ng numero. Tapos, higit sa 7. Tako! Kapag ka mga DDS nakakita ng numero, higit pa sa 7, issue. Kasalanan ni Pangulong Bongbong. Putik na yan. Talaga ba? Kasalanan? Nag-research ba kayo? Ako nga, hindi ako nagre-research Basta na lang ito. Kung ano na lang nandito. Putik na yan. Common sense lang yan. Our beloved Boss Mike Cervera.